Pati ang championship belt ng isang boksingera, pinabwisan ng halos 6,000 piso ng taga-customs. Ang paliwanag dyan ng mismong Customs Commissioner sa report ng saksing si Rafi Tima. Matapos mamuhunan ng dugot pawis, nasungkit ni Jujat Nagawa sa Macau ang Women's International Boxing Association Light Flyweight Championship nitong Hunyo. Pero ang mismong belt, hindi niya kasama sa pag-uwi at pinadala na lang sa Pilipinas ng organizer. Yun nga lang, sa halip na dumiretso sa kanya, eto muna ang kanyang natanggap. Tentative computation note mula sa Bureau of Customs na naniningil sa kanya ng halos 6,000 piso, buwis umano sa kanyang championship belt. Viral na sa Facebook ang post niya kaugnay rito na umani ng panibagong batikos laban sa customs. Nakakalungkot, nakaka-shock. Kasi ano ba yan, pinaghirapan na buhay mo, tas babayaran mo pa yung belt. Pero sabi ng Games and Amusement Board, common sense naman. Hindi raw dapat buwisan pa ang championship belt. Hindi naman daw kasi binili ang mga ito kundi napanalunan. Ang halaga nito hindi kayang tapatan ng pera. Ikinagulat naman ng customs ang ginawa ng kanilang tauhan dahil exempted daw sa buwis ang championship belt. Pero kailangan pa rin ng sulat sa Department of Finance para ma-exempt. In fairness to her, kung ano, ibabalik ng gobyerno yan. Bibigyan ka namin ng exemption. Yun ang kapalit. Saka iriripan sa iyo yung pera. Panibagong batikos yan laban sa customs, kasunod ng protesta laban sa random inspection ng mga balikbayan box. Kahit binawi ang random inspection, tuloy pa rin ang zero remittance day bukas na lalawkan ng ilang OFW sa Hong Kong. May ilan ding lalawak sa Saudi Arabia, ganoon din sa Italy. Tinatayang mahigit 3 bilyong piso ang padala ng mga OFW kada araw. Sabi ng mga eksperto, siguro wag nga tuloy kasi nga hindi naman talaga significant yung amount. Kasi habang hindi sila magpapadala ng dollars dito, mas gusto nga siguro ng Bangko Sentral yun para mas malakas yung piso natin. It's just a very short period of 1 day. I don't think it will have a significant impact, but the impact may be more on the families. So they can perhaps consider this as a factor. Bukod sa mga OFW, galit na rin ang Sugar Alliance of the Philippines sa bagong customs chief dahil sa lumalaraw na sugar smuggling. Kanina, 85 million pesos na halaga ng smuggled sugar galing Thailand ang nasabat ng Customs Intelligence Group. I am requesting for the resignation of Commissioner Lina. Umalis na siya. Why should I resign? Only I serve at the pleasure of the President. Ako si Rafi Tima ang inyong saksi.